Hello po. May malaking question mark tungkol sa pagkahuli ni Pastor Kibuloy. Kasi may nagsasabi na siya ay nahuli. Pagkatapos mayroon naman nagsasabi na siya ay sumuko. Although sa akin, ang importante ay nahuli na siya after 15 days. So imagine, napakaraming mga policemen na instead na pupunta sana sa mga iba't ibang lugar para i-keep at i-maintain ang peace and order. So sila ay ginamit para siya ay mahuli. So napakalaking resources, both material at saka human yung nagamit sa paghuli kay Kibuloy. Okay? Sa pananaw ko, sabi na natin na siya ay sumurinder o sumuko dahil ginawa niya ito dahil wala na rin siyang matatakbuhan. Okay? Kanina, ang balita ay ilang ilang meters na lang yung huhukayin para mapasok yung bunker. So, in other words, dahil napasok na yung bunker, talagang makukuha na siya ng mga pulis o ng mga kapulisan. Kaya siguro minabuti na niya na siya ay mag-surrender na lang. Okay? Pero yung talagang pagsabi natin na nag-surrender, sana noon pa yan para hindi na nahirapan yung mga kapulisan sa paghuhukay, sa paki-deal doon sa mga kapanalig niya at saka iba pang mga obstacle, So, hindi na lang sana siya o kaya nag-surrender na lang sana siya bago i-start yung paghuhukay para hindi mahirapan yung mga kapulisan at siyempre walang walang gagawin doon sa kanyang compound. Okay? So, ang masasabi natin, ang importante siya ay nasa kamay na ng mga autoridad at saka whether siya ay nahuli o siya ay nag-surrender, yan ay immaterial. Ang importante, siya ay nasa kamay na ng mga autoridad. Okay. Pero, sa tingin ko, na-corner na siya, wala na siyang tatakbuhan, kaya siya ay sumuko. Okay? So, muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.